Boy Abunda may hanas sa Miss Universe organization. Hello Cruellas, mabuhay! This is Giselle Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Marami pong salamat. At syempre, bago ang mga hanas ni Boy Abunda at saka yung statement ni Ann, dito muna tayo sa yung pa-eksena ng mga media na to kay kay Chelsea Manalo. O, di ba? May mga nagchichismisan kasi ng mga media nung ano ba tawag dito, nung nagpinipicturean ng mga Continental Queen at saka si Victoria Telvig ng Denmark, ang bago nating Miss Universe. Ang sabi ng isang media, I didn't realize that Chelsea's face is gorgeous. She is actually gorgeous. She is, sabi naman ng isa. Nakakaloka. Paano ngayon lang ninyo na-realize? Ibig sabihin, hindi kayo nakatingin sa kanya nung simula day 1 hanggang day 20? Sinong tinitingnan ninyo, di ba? Super gorgeous naman talaga si Chelsea, no? From day 1 pa lang. So ngayon lang nila nalaman, kung hindi pa inawarda ng Miss Universe Asia si Chelsea, hindi niya na-realize na gorgeous pala yung pagmumukha ng ating pambato ng bonggang-bongga. O, di ba? So, napaka-unfair naman kayo. O, di ba? Pero at least na-recognize ng bonggang-bongga na gorgeous pala ang mukha ni Chelsea. Di ba? Tapos, sinabi pa nila, there are beautiful face. This is the real beauty pageant. Stunning woman. Oh, di ba? Yung doon nila na-realize na mga beautiful faces talaga yung yung Continental Queens and the Miss Universe. Oh, this is the real beauty pageant. Naloka sila, di ba? Ang gaganda naman talaga ng mga Continental Queens at saka bakit kasi kayo namimili ng mga judges na hindi walang trip sa buhay? Kasi judges decision po yung hanggang sa top 5 nila eh. So hindi kumbaga pinabayaan lang ng organization ng judges ang pumili na magiging Miss Universe. So ayun, judges decision nga, o diba? Tapos, syempre, pag organization choice, talagang beauty talaga ang NT. Ewan ko kasi sa mga judges, hindi naman natin masisisi ang mga judges. Kanya-kanyang mga ibang mata naman talaga ang mga eksena natin. Oh. So, naloloka lang talaga ako na diba, na-recognize din nila talaga si Chelsea ng bonggang-bongga na sobrang ganda naman talaga ng ating queen at saka super stunning naman talaga yung totoong mga Continental Queens at saka yung Miss Universe at sabi pa nila, this is the top 5, this should be the top 5. O, diba? Parang insulto sa mga judges. Nakakaloka tong mga media na to. Nagbubulungan pa rin sila, naririnig naman yung chismisa nila. Oo nga, no, nakakaloka. Parang ito ang tunay na top 5 ng bonggang-bonggang. This is the real top 5. Oh, this should be the top 5. Yes, naman sabi ng isa. Chismis. Oh, kamusta na yung mga judges? Siguro hinahunting na sila ngayon kung sino sila. Nakakatawa ng bonggang-bongga yung pinagsasabi ng Tapos, ang ending pa, may ending pa dito. Sabi niya, beautiful woman, sorry, di ba? Except Kun-an. Rambling ako sa mga chismosang mga media. Beautiful woman daw yung nasa loob, except, nasa picture, except Kun-an. Okay. Harap-harapang inuukray si Kun-an. Ako, pang malaman lang ni Kun-an. O malaman lang ni Kun-an ay pag nanghahanas ng mga media, hindi ka na makakapasok sa susunod. Diba? Nakakaloka yung mga media, hindi ko kinaya yung mga pa-leveling nila. Diba? O ngayon, dito naman tayo sa hanas ni Boy Abunda. O diba? Nakakaloka din tong isa. Sabi, hindi kasi muna manood ko ng mga statement bago man kumuta. Charot lang, Sir Boy. O, sabi nung ni Boy Abunda, hindi ko masyadong nagustuhan para sa aking pananaw ang ginanap ng Miss Universe daw. Oh, hindi daw niya masyadong bet. Continental Queen for Asia, sabi niya.
queens for different continents. Ang tanong ko what was that? O, di ba? Hindi nga nanood, kaya hindi niya alam. Diba? Hindi niya alam ang detalye. Was that an afterthoughts na parang naisip nila para ma-engage ang different parts of the world? Sabi niya, I don't get that whole awarding, sabi niya. Ayun kasi ang purpose na hindi mo na nakikinig at hindi talaga sumusubaybay doon sa pinagsasabi ni Kun-an, at saka na hindi siguro aware si Mr. Boy Abunda na may press conference ang Miss Universe noon sa Mexico. Naghahanap talaga sila ng mga continental queens para ma-engage nga, di ba, Mr. Boy Abunda, para ma-engage nga yung mga tao at na sumuportahan ang Miss Universe sa iba't ibang kontinente. Hindi niya siguro napanood yun, kaya nasabi na ito, di ba? At least tayo, alam na natin bilang pageant lover at saka bilang pageant enthusiast, alam na natin na ganun yung mangyayari, na may mga continental queens na pipili sa bawat kontinente para nga ma-engage yung mga tao na suportahan ang Miss Universe. Boy Abunda, nakinig ka ba? Noon pa to, nung August pa yata or July. Ba't ngayon mo lang alam? Di ba? Nakakaloka. Saan yung mga informant at mga galamay mo, mga chismos? Charot lang. Charot lang, Sir Boy. Ayun lang, gusto ko lang ipaalam sa'yo na matagal na nilang sinasabi to. Yung may press conference ang Miss Universe, ba't hindi mo alam? Ba't hindi ka updated? Diba? Bago sana kumuda, ganon, bago mo na mag-show, splok, di ba? Nagpa-interview pa naman sa'yo si Kun-an. Charot lang. So, ayun, sana basa-basa din na sana saan yung team, di ba? What was that pa daw ng bonggang-bongga. So, ngayon, syempre, naglabas si Boy Abunda ng mga pa-statement niya na hindi naman niya alam ang buong pangyayari, kaya di ba? Pinagtawanan siya tuloy ng mga bakla. Nakakaloka naman kasi. Bakit di kasi alam? Maka-Miss Universe ka, di ba? Dito naman, naglabas naman si Kun-an ng statement. Ayaw pakabog ng lola ko. Ano yun, nagpa-statement siya. Eto, basahin ko na lang kahit hindi ako magaling mag-English. Sabi, syempre, marami ng issue, marami nagreklamo, lalo na yung Thai people, nagreklamo talaga, bakit si Miss Universe Philippines ang Miss Universe Asia, si Opal nga, ang third runner-up. Naglabas din siya ng statement, ayaw pa kabukay bunga Abunda. Charot. Just so you know. So, the Philippines is the highest scoring Asian country from the qualifiers. Kita nyo? Mga hunghang. Charot lang. Yun na, may-ari na mismo ng Miss Universe na nagsalita. Kasi nanggigigil kayo ayaw niyo maniwala sa akin. Charot lang. Tapos, it was obvious from the beginning that we already had 4 queens from each region before the top 30 semi-final. Tingnan nyo. Mali-mali yung information ninyo. Makinig muna kasi kayo. Charot lang. English na naman uli. Na-stress yung utak ko. So, we decided to announce it after the crowning so that we could not influence the judges. Kita nyo? So, baga, yung top 30 na yun, nandun na yung judges decision niya yun. So, pinaglaban sila sa swimsuit. Hinahayaan na nila yung mga board of judges kung sino sa kanila ang winner sa gabing yon. Pero hindi mababali yung napili ng organization na ang mga top performers sa semifinals, sa preliminary swimsuit, preliminary interview, preliminary evening gown, preliminary national costume, ay sila na mismo at hindi na yun mababali kahit tumambling pa, kahit regardless daw kung ano ang resulta ng mga girls, kung maiwan man sa top 30, kung maiwan sa top 12 or maiwan sa or umabot sa top 5, sila na talaga mismo yung pipiliin. Asa na ba ako? Nakakaloka. Score after that. Again, this is not a placement. Diba? Kung bagay yung top 5 na yung placement, talaga yung top 12. This is not a placement, but a promotion. Kaya nagigigil kayo, hindi kayo kasi nakikinig. Boy Abunda, Charot. Charot lang, nakakaloka. Ito tapos, the other 4 were with us before the finals. Ditong 4 na napili nila ay
bago mag-final, pinili na talaga nila, and we know them for their spirit. Oh, diba? Walang espiritu yung iba, silang 4 lang meron. Charot, ito naman talaga si Gizel, mahina talaga sa English. Charot, their attitude and their sincerity as a woman. Attitude! Charot lang. Aray ko. Attitude, parang akes, may attitude, o diba? Kilala na daw ng kunan kung sino daw yung may spirito doon. O yung iba kasi walang spirito, yung yung attitude at saka sincero, o diba? So ibig sabihin 4 lang talaga yung sincere, may spirito at saka charot lang guys. Syempre yung spirit bilang woman, o diba, yung attitude at saka sincerity talaga doon sa trabaho na ibinibigay niya. Ayun yung statement ni Kunan. So sana mamimas-masang kayo ng bonggang-bongga. O diba, Boy Abunda? Basa-basa din muna ng mga news nung October at saka July at saka yung August bago tumambling sa comment. Diba? What was that? Di daw niya nagustuhan yung pa-awarding. O diba? Charot lang. Busy kasi siya sa pasto, kaya ganyan, hindi niya alam. Ayun lang, ang nakalagay, kung hindi ko mabasa kasi yung Jakapong, co-owner of Miss Universe Organization. Ayun yung statement na ni Kunan. Siguro naman malinis na, maliwanag na siguro kung bakit gano'n, di ba? Kasi dati ko pang sinasabi yan, mula pa nung ayaw maniwala. Siyempre, paniwalaan yung mga favorite vloggers nila kung ano pinagsasabi niya, Hanash. Charot. Tumatalsik na yung laway ko, kakatawa. Ayun lang yung mga pa-statement na di Boy Abunda at saka ni Kunan, o di ba, labanan ng statement. Ano na? Sana ngayon ay maliwanag na sa inyo guys, ha. Hindi ko kayo pinagtatawanan dahil mahina ang comprehension ninyo. Pinagtatawanan ko kasi hindi muna kayo kasi mag-base doon sa mga sinasabi ng owner, ng may-ari ng Miss Universe. Hindi ko maniniwala kayo doon sa mga favorite vloggers yung walang namang hustisya yung pinagsasabi. Hustisya! Siyempre doon muna tayo sa statement na inilalabas nila, maniwala. At kung anong inilalabas nila, yun na yung totoo. So, dead man na yan guys. Kakakaloka. Ayun na. Maraming salamat, and this has been Gizel Ortega. Paalam.